Hello po mga manay, ngayong araw samahan niyo ko dahil isa to sa mabenta dito sa aking tindahan. Ang pagbebenta ng ice candy. Ang tawag ko nga pala dito ay unicorn kasi nga naman, kita nyo, ang gandang tignan. Tatlong flavor sa isang ice candy. Sinasabayan ko pa yun ng pagbebenta ng Graham bars. At dahil nga isa to sa patok, dahil daanan nga ng mga estudyante itong aking tindahan, ituturo ko sa inyo ngayong araw. So, kailangan natin dito ng mga flavor. So, meron tayong buko pandan, ube, at mango. So, ang gamit ko po rito ay Flavorade. Then, sasabayan natin yan ng 3 lata ng condensed milk. So, any brand, pwedeng yan gamitin. Tapos, 1 liter ng full cream milk. Pwede rin po ang fresh milk, pwede rin naman ang evaporated milk. Meron din tayo rito 2 cups ng sugar, at 2 cups ng cornstarch. So, dito tayo. Meron tayong 3 litro ng tubig. So, madali lang to. Simpleng-simple lang, dun sa 1 cup, ilalagay natin itong 2 cups ng cornstarch. So, dati nakita nyo ginagamit ko ay yung cassava starch. Pero dahil nga yung mga nanonood sa atin ay hirap na hirap kung saan bibili nun, so pwede kayong gumamit alternative na cornstarch. Then saka natin susundan ng paglalagay ng 2 cups ng white sugar. Then tutunawin natin yan. So, kailangan matunaw ng maigi, then once na okay na, set aside. Isa lang yung malaking kawali o kasirola na paglulutuan, painitin ng 2 litrong tubig na nakaset aside kanina. Hintayin natin yan na kumulo at kapag nakita nyong malapit ng kumulo, kunin na yung ating tinunaw na cornstarch at dahan-dahan po natin yan ibubuhos dito at hahaluin. So, kailangan haluin ninyo dahil yan po ay lalapot. So, huwag kayong mag-alala, normal lang po yan. So, ito yung makakatulong para po maging yabo o tawag din sa amin ipalabok para po hindi matigas yung inyong ice candy. Para siyang ice cream o ice pop kapag kinain ng mga bumibili sa inyo. Or kahit kayo sigurado maadik kayo dito sa sarap. Then haluin ng haluin. Kung makikita nyo para siyang gatas, no? So ibig sabihin yan, hilaw pa yung ating cornstarch. So anong dapat gawin? Hinaan ng apoy kapag nailagay na ito at continuous ang paghalo. Kailangan na makita siyang lumilinaw o kumikintab. So pag ganun na yung kanyang nagiging itsura, pakintab siya ng pakintab, meaning malapit na siyang maluto at huwag iiwanan. Kailangan continuous ang paghalo para maiwasan din po na masunog. Dahil kapag nasunog ang ilalim, pangit po ang kalalabasan o magagawa ninyong ice candy. Maglalasa din po yun. Kapag ganito na yung kanyang itsura, ayun makintab na siya, so pwede na natin patayin yung ating kalan dyan. Patay na yung kalan kasi yan po ay mainit. Then dahil yan po ay mainit, pwede na natin ilagay yung 3 piraso ng lata ng condense. O alam ko na yung sasabihin ng iba dyan, Manay, baka sobrang tamis niyan kasi 2 cups na yung asukal tapos lalagyan mo pa ng 3 lata ng condense. Hindi po. Saktong-sakto lamang po ang tamis niyan. Ngayon, kapag tinikman nyo, sabihin nyo talagang matamis. Kapag po ang ice candy ay lumalamig, yan po ay tatabang kapag po sakto lang yung pagkatamis na ginawa ninyo. Kaya maniwala po kayo sa akin. Para po habang kinakain nila to talagang, alam mo yon yung tamis talagang dikit hanggang dun sa yelo. Hindi katulad po ng iba na yung nakatikim ka na ba ng ice candy na kapag sip-sip mo matamis tapos magugulat ka pag parting gitna na wala ng lasa. So yun po ay kulang po sa sugar. So habang nilalagay ko tong condense, kailangan simutin natin yung mga natitira niyan dahil nga mahal ang mga bilihin ngayon at syempre magko-costing tayo dyan para malaman nyo kung magkano kinikita nito. So isa kasi to sa magandang pang negosyo lalo na dun sa may mga freezer or may rep sa bahay, nakatenga lang, puro yelo ang laman o tubig. Gawin po natin yung mga ganitong diskarte para po dagdag income din sa atin. So dito nga pagkatapos ko malagay yung condense, haluin po natin yan at kita nyo naman napaka talagang magatas na talaga kagad, no? Condense pa lang yung nakalagay dito. Then once na okay na, maglalagay na tayo dito ng 1 litro ng full cream milk. Pero pwede po ang fresh milk, pwede rin po ang evaporated milk. So kaya ito po yung ginagamit ko kasi unang-una mura. Masarap pa.
So, ilahat nyo po yung 1 litro na yan. Then, saka ulit natin yan hahaluin hanggang sa makita nyo na magpantay na yung bawat sangkap na ating pinaglalagay dito. Grabe, habang hinahalo ko po ito, alam nyo, natatakam ako kasi ito pa lang talagang malasang malasa na. So, dito sa mixture natin ng ating pang ice candy, pwedeng-pwede po kayong gumawa rito ng, halimbawa gusto nyo avocado, gusto nyo strawberry, gusto nyo mocha, o kaya melon. So, ito yung magiging base ninyo para po iba't ibang flavor na lamang po yung ilalagay ninyo. At dahil nga 3 flavor yung ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo, nahahatiin natin to sa 3. Pero bago natin gawin yun, kailangan po talaga na mahalo ng maigi dahil nga habang mainit pa yung ating niluto kanina, so tandaan, kailangan nakapatay na yung apoy ha. So pwede na natin tong tanggalin dito. So kung makikita nyo dito ay napalamig ko na siya ng bahagya, kaya naman hinati ko na siya sa 3 para pare-parehas po ang sukat. At pagkatapos natin yan, teka lang, nadudugyutan ako. Ayoko po talaga ng maikalat. So maglalagay na tayo ng iba't ibang flavor. So una, ilagay natin dito ang mango. So again, kung gusto nyo melon, go, mag-melon kayo. Then dito naman, ube. Tapos, sa last natin, buko pandan. Bali, naglagay lang po ako dito ng tig 2 tablespoon ng Flavorade. Pwede rin po kayong gumamit ng any brand na gusto nyo. Bahala kayo kung ano yung tingin nyo na mas magpapasarap sa ice candy nyo, i-go nyo yan, i-push nyo yan. So, hinalo-halo ko lamang po ng maigi para po maging pantay para naman talagang na-mix po yung flavor natin. So, dito pa lang sa mga ginamit kong pampalasan to, itong mga flavoring na to, ay talaga namang nakakaakit na. Tapos, ang bango, masarap pa. Then, yung last natin is buko pandan. So, kung mayaman-yaman kayo at talaga namang meron kayong, ang tawag dito, may budget kayo, lagyan nyo ng buko. Lagyan nyo ng ube. Lagyan nyo ng shredded na mangga para talagang real mango, ube, and buko pandan. Dito naman, gagamit tayo ng plastic. So, ang plastic ko ay number 2. Kasi para po mataba at hindi tayo mahirapan maglagay sa ating mga lagayan. Then, gagamit kayo ng iba't ibang pansandok para hindi rin po maghalo-halo ang kulay ng inyong ilalagay. So, start natin sa umpisa. So, meron din tayo ditong imbudo, pero kung meron kayong ganitong mabibili ha, itong isang idea para mapabilis po kayo. Isa lang kasi yung meron ako dito dahil yung dalawa may laman, kaya hindi ko magamit. Hindi na kayo gagamit ng imbudo. Mas maliles na lang. Dito nyo ilagay po yung iba't ibang flavor para pisit na lang kayo ng pisit. So, may iwasan yung ganito, yung may mga sasandok-sandok pa kayo. Tatansyahin nyo na nga lang para po talagang pare-pares po yung dami na inyong ilalagay. So, ang gamit ko rito yung takalan ko is 1/4 cup. Pero hindi po yan puno. Bale, kada flavor maglalagay kayo ng 2 tablespoon o kalahati ng 1/4 cup para pantay-pantay po ang kanilang dami ng ninyong nilalagay. Tapos, hindi maiwasan na ganyan, naghahalo-halo yung kulay, pero hindi siya ganun talagang halong-halo. Kasi nga, gumagamit tayo ng ganito, ng imbudo at ng mga sandok na to. Hindi katulad po pag gumamit kayo ng ganitong lagayan, talagang maganda yung kalalabasan. So, continuous lang po ang paglalagay. Sa ginagawa ko, gayahin nyo lang. Or again, kung gusto nyo ng isang flavor lang para hindi masyadong matrabaho, mag-go kayo sa isang flavor lang. Pero dito kasi, ang kagandahan sa ginagawa natin, yung mga bata po, kapag dumadaan dito sa aming store, at nakikita na tong ice candy na to, natutuwa sila kasi nga, yung kulay nga, iba't ibang kulay, tapos malasa po talaga to, masarap. Kita nyo naman dun sa aking mga ginamit na sangkap, no? At dito nga, nakita nyo, 2 na kami ritong kumikilos. So, kapag iba't ibang flavor po talaga yung ginagawa namin, hindi po talaga kinakaya ng isang tao, lalo na kung ang gamit nga po ay imbudong ganito.
So, yung isa, ginamitan po niya ng gano'n, yung pinakita ko sa inyo kaninang lagayan. Naglagay na siya doon ng mango flavor. So, nagpa-pump na siya para mamaya ako naman yung salas sa buko panda na lang yung ilalagay ko para buhol na lang din ang buhol. So, kung maramihan yung gagawin ninyo, lalo na kung talagang papasukin nyo itong pang negosyo, pwedeng one flavor na lang na buko, o kaya ube, o kaya mango yung gawin ninyo para mabilisan yung kilos ninyo. At dito nga nagmamadali kaming gumawa mga manay kasi meron pa kaming iba't ibang flavor na gagawin. Yun nga yung strawberry, meron din kaming cappuccino na ice candy. O, di ba? Di mo kinaya. Kami lang merong ganung kape na ice candy. Charos. So, ginagawa ko yon kasi nga sobrang init po dito. Dahil nga Bulacan, lalo na kapag parting mga alas 2, alauna, talagang tagiktik ang init, talagang talagang pagpapawisan ka sa init. Kaya naman naisipan namin na gumawa ng ice candy dahil dumadaan dito yung mga estudyante galing sa school o kaya mga batang pumapasok sa school. Talagang dito sila tumatambay sa tindahan namin. So mga manay, sa mga nanonood ngayon na nag-iisip ng extra income, maganda po itong pagkakitaan. Try nyo po ito at siguradong papatok sa inyo, lalo na kung malapit kayo sa talagang parting maraming tao o daan ng mga tao talaga, gawin nyo tong pinapakita ko sa inyong pagnenegosyo ng ice candy. So, maano lang talaga siya matrabaho at makalat sa totoo lang. Kaya maya-maya po talaga yung punas, linis, hugas namin dyan kasi iniiwasan natin yung ayoko po talaga ng malagkit, yung nalalagkitan ako. So, kung mapapansin nyo rin, hindi rin po ako nagga-gloves kasi ang hirap po mag-lock ng ice candy nang naka-gloves ka. Sumasama po yung dulo ng plastic ng gloves na suot ko. Kaya hindi po ako nakakakilos ng maayos. Kaya pasintabi sa mga mamaya mag-judge na naman dyan na hindi naka-gloves, try nyo pong magbuhol ng gloves na maluwag ang suot ninyo para po masubukan niyo kung gaano ka-stress. Then, dito nakagawa po ako ng 51 pieces na ice candy. So, ito po ay ating papalamigin overnight. Then, kinabukasan, pwede nyo nang ibenta. Bali dito, ibinibenta ko po to ng 8 pesos per piece. At doon sa 8 pesos na yon mga manay, meron na kayong 2 pesos na tubo doon. So, bali dito sa 51 pieces na aking nagawa, nasa 306 yung aking puhunan dito. Pero kung sasabihin niyo na ang liit lang ng kita, hindi lang naman po ito yung aming ginagawa. Maramihan po talaga. Bali, itong pinakita ko sa inyo ay konti lang para po meron na kayong pagtularan. Kasi kung marami yung aking gagawin, magtatanong din kayo ng wala bang pang konti lang para matry. Kaya naman sa mga gustong magnegosyo, mas maraming magagawa, mas malaki ang kikitain nyo. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Sana po nakadagdag idea. Samahan nyo na rin ang Graham bars na patok ngayong tag-init. So, ayun lang po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!